last week. Kaya ang puntos natin yun din, yung kay Pastor. Tayo po ay magbasa sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Yun na lang po muna ang ating basahin. Sige po, basahin po natin sa English. Tayo po ay magsabay-sabay. Handa, basa. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa sandaling ito, Panginoon, na muli ay may pagkakataon para mapag-usapan ng isa sa mahalagang usapin, mahalagang paalaala, lalo't higit dito sa mga mananampalataya ng GABC, Panginoon. Nawaho ay tunay na maging pagpapala po ito at hindi maging pasanin sa iba, kundi, Panginoon, ay maging kagalakan na amin naunawaan at aming pagdesisyonan na masunod ang iyong mga salita. Pagpalain niyo kami, Panginoon, gabayan mo kami, ilay mo sa amin ang gawa ng kaaway, diba, Panginoon, matapos namin ito ng may pagpapala. Ito po yung dalangin sa pangalan po ng Yunak, ang Panginoong Jesus. Amen. Yan. Ito po, natalakay na po ito ni Pastor sa atin last time. Saktong ito pala ho yung topic na napa-assign sa akin. Parang ito'y ulit na lang, paalaala. Sabi ni Pastor ay follow up doon sa kanyang naging discussion last time. So ito po, kung may mga tinatamaan dito, ay anong gagawin natin? Ay yan ang sabi ho ng Bible. Ito po hindi pa tama. Ito ay pagpapaalaala at paglilinaw kung bakit ba natin ito. Kumbaga, ito naman po ay hindi sabi lang ng pastor eh. Ito naman po ay hindi lang sabi ng mga worker. Ito ho ay talagang nasa Biblia. So ating hahalungkayin yung prinsipyo po na ito, bakit ba talaga bawal sa JBC yung pakikipamatok sa hindi mananampalataya? Okay? Bakit bawal makipamatok sa hindi mananampalataya sa GABC? Ako'y naniniwala, at ito hindi na lang din GABC, ako'y naniniwala halos lahat ng kabaptisan natin ay naniniwala po dito. Pero since ang ating pong topic ay for JBC, di okay po yan. So sana ang mga nasa JBC ay talagang sumusunod po dito. At kung meron mang nabibiktima o bumabagsak dito sa prinsipyo na ito, na hindi natin magampanan, hindi natin masunod, ay di tayo magsisi na lang at humingi ng tawad sa Panginoon at magsikap na muli makabawi sa Panginoon. So, anong gagawin natin? Kung nandiyan na tayo sa kalalagayan na yan, na hindi natin maiwasan, hindi naman po pwede na tapusin natin ang buhay dahil doon. So, aminin ang pagkakamali. Pero kung ikaw ay matigas, narito ka na sa problema na ito at nagmamatigas ka pa, may problema. So, baka may something questionable sa iyong pagkatao o sa iyong pananampalataya. Okay, ngayon ay ating pag-uusapan, bakit bawal makipamatok sa hindi mananampalataya sa GABC. Ano po ba yung pamatok? Ito ay sa English yan ay yoke. Yan po actually ay ginagamit sa pagsasaka. Kung alam niyo po ba yung nag-aararo? Nung ako po ay kabataan, hindi rin ako nakaranas sa mag-araro kasi una, wala kaming aararuhin dahil wala kaming lupang amin. Wala kaming kalabaw at wala kaming araro. Ni paragos wala kami. Yan ang hirap ng buhay namin noon. Wala, kahit ano'y wala. Wala talaga. Sino sa inyo ang nakaranas mag-araro? Yun, buti pa kayo. Kami hindi namin naranasan. Si Brother Val, nakaranas ka mag-araro? Si Luigi, anong inararo mo naman? Baka naman ang ginamit mo yung araro ng motor. Kasi yung motor may mga araro yun, di ka? May mga araro yun nasa una. Araro din ang tawag doon. Baka inararo mo yung poste. Nung pagmamaneho mo, inararo mo yung poste. Iba ho ito. Ito yung tunay na plowing sa English, pag-aararo sa bukid. At yan po ay ginagawa sa mga magbubukid. Inaararo ang lupa para mabungkal. Maraming purpose ang pag-aararo. Una muna, para lumuwag yung lupa. Kunyari, yan ay may mga dahon o may mga damo-damo pa o guutan. Pag inararo mo, yan natatanggal yon. At ngayon, susunod na ng suyod o ng kalmot. Ang purpose naman parang kalaykay para matanggal yung mga damo. Ngayon, kapag magtatanim na talaga, tutudlingan, aararuhin uli para may hilera ng pagtataniman. Okay? Yun ang purpose. At ang araro, kalimitan, isa lang yun na blade. Yun yung medyo patagilid na gano'n. Alam niyo, parang hélice ng electric fan na medyo patagilid na gano'n. Pero hahanga din kayo, mahirap i-design yung gano'n.
Sa mga nag-AutoCAD, mahirap mag-design nun. Yung blade ng electric fan, kung iti-3D mo, mahirap yan. Akala mo lang madaling tingnan, pero kung gagawin mo yan sa 3D AutoCAD, mahirap yan. Kasi nung ako ay nagtuturo ng AutoCAD, gumawa kami ng blade na 3D na ganyan. At nakita ko ba, mahirap din nga palang i-3D. Kasi yan po hindi flat na, isang flat lang. Yan ay may ganon, may kumukurbang ganon. Oo, kasi ang purpose nun ay para sa sagop ng hangin. Kahit yung sa bangka, yung mga timon ng mga bangka, yun ay may mga ganon, hélice yan. Mga hélice ganon, hindi pa pwedeng yan ipantay lang na diretso at walang masasagap na hangin o na tubig at hindi yung gagana. So mahalaga yung may ganon. Yung araro, makikita nyo, nakaganon yun eh. At para masalok niya yung lupa at ginaganon niya yung, habang sinasalok niya yung lupa, may umaalsa. May umaalsa. Hindi yan as in basta lang, na guhit na. Kung guhit yan, dapat bareta na ginanon. So kailangan may madukal siya. At ang purpose nun ay para may mahukay na mapagtataniman. Yun ang purpose. Ngayon, imagine, bakit tayo napapunta dito? Actually, yan naman po ay hindi lang basta nasabi ni Pablo, itong 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Hindi lang niya man na, anong kinalaman? Bakit pakipamatok ang pinag-uusapan? Kung ito ay patungkol sa pag-aasawa o tungkol sa pakipag-partnership, bakit pamatok? Anong kinalaman ng pamatok sa love life? Anong kinalaman ng pamatok sa partnership o sa relasyon? Ang sabi dito ng verse, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Anong meron sa pamatok at sa unbelievers? Nagigets niyo po ba? Bakit tayo pamatok tayo ng pamatok? Ano ba ang relasyon ng pamatok sa unbeliever? Anong meron doon? Hindi naman yun basta sasabihin ni Pablo na wala siyang pinaguhugutan. May pinaguhugutan kung bakit inilapit niya yung pamatok sa love life o sa partnership o sa relationship. May purpose yung yoke. Okay? Simulan natin. Brother Renin, tingnan natin yung ating presentation. Ano ba yung metaphor sa yoke na ito? The metaphor of the yoke. Ito po ay makikita sa Deuteronomy chapter 22 verse 10. At yan mismo yung verse. Ang sabi ng verse, thou shalt not plow with an ox and an ass together. Yung plow is yung pag-aararo. Plowing is pag-aararo. Ang sabi diyan, thou shalt not plow, wag mag-aararo, nang ang magkatuwang ay ox o yung baka at saka as. Yung as, hindi yung puwit. Hindi yan yung naririnig natin asshole. Hindi yan, iba yan. Although ganun din ang spelling, yan ay asno. Yan ay donkey. Maisip nyo, baka at puwit. Hindi yun. Kita nyo sa mga pelikulang Amerikano, lagi maririnig niyo yung asshole. Lagi niyong maririnig yung word na as na yan sa mga pelikulang Amerikano. Kasi sanay sila sa mga ganung usapan. At yan ay mabastos na usapan. Yan po ay hindi puwit. Yan po ay asno or donkey. Okay, thou shalt not plow with an ox and an ass together. Imagine ninyo, ang magkatuwang ay bakang malaki at donkey na maliit. At nakalagay sa kanila yoke. Para mapagsama mo ang dalawang hayop o dalawang animal na nagpo-plow o nag-aararo, dapat may something na magkukonect sa kanilang dalawa. Tama ba? Kasi unang-una, hindi naman mag-aararo ng kusa yung dalawa. May equipment na ikakabit sa kanila para makapag-araro. At may tao pa rin. Hindi naman yung makina eh. Habang may naghihilat, dito sa Pilipinas kasi, hindi uso yung dalawahan. Ang uso sa atin, isang kalabaw lang. Kaya ang yoke niya ay yung isa na nakalagay sa pasong nung baka o ng kalabaw. Alam mo yung mga baka may pasong sa likod? Yung para may nakaumbok sa likod. Yun ang lagayan nung ang tawag doon ay yantok o yugo. Yun ang pamatok. Yun na yung pamatok na nag-isa sa kalabaw. Sino nakakita na ng gano'n sa tunay na buhay? Yun. Yung mga Gen Z, hindi nakakakita. Nakakita. Yun yung letter C. Parang yung parang buhok na gano'n, na may gano'n. Yeah. Iba yan. Yan yung pangdalawahan.
Okay, ito yung pangdalawahan. Okay, sige. Since ipinakita na ni Brother Renin, ito ay, kita nyo yung may kahoy na nasa pagitan ng dalawa. Yun yung yoke. Okay, yung kahoy na yun po yung yoke, yung dalawa. Tapos may nakatali sa gitna, di ba? Ang nakatali sa gitna, yun yung araro. Doon nakakabit yung araro doon sa yoke. Okay? So ang sabi, thou shalt not flow with an ox and ass together. Sa picture na yan na po yun. Isang ox at isang ass magkasama. Isang malaki at isang maliit. Imagine niyo po yan. So yan po ay, tingnan niyo, magkaiba ng behavior yung dalawang hayop na yan. Yung mga hayop na yan ay magkaiba ng nature. Sa paglalakad, yung ugali ng dalawang animals na yan ay magkaiba rin. Yung isa ay pauga-uga, yung isa ay steady maglakad at diretsyo. At yung isa ay malakas at mabilis, yung isa ay mabagal at mahina. Paano makakapag-flow ng maganda kung hindi sila equal? Hindi sila equally yoked. Imagine niyo, ito yung baka, ito yung donkey. Ito yung himihila. Ito namang isa ang bagal, ayaw. Saan ang punta? Pita niyo pa ganon? Tama ba yun? Para yung ang isa'y nakabrake. Yung isa'y nagana, ang isa'y nakabrake. So pag nakabrake ang isa, paikot yun. Sa halip na tuwid, ang punta nun ay pakilo. Kaya hindi dapat pinagsasama sa isang yantok o sa yoke o sa pamatok ang magkaiba o hindi equal. Ito yung pinagmulan na ang unequally yoke na binabanggit ni Pablo. Para saan ba yung unequally yoke? Ang sabi diyan, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Kasi hindi kayo equal. Believers and unbelievers are not equal. Literally, they are not equal. At ito yung illustration. Kahit ang baka at donkey, pag kinagsama mo sa isang yoke, hindi sila trabaho ng ayos. Sa halip na tuwid ang taniman, paikot ang taniman. Yan pag ganun ng pag ganun, direct pag ganun sila ng pag ganun. Hindi na matapos yung papunta doon kasi doon lang sila paikot-ikot. Walang matatapos. Iisang linya ang magagawa ng dalawa, paikot-ikot lang na ganun. Yeah. Nagigets niyo po yun? So, matutuwa ba ang magsasaka doon? Hindi, tuwid, doon tayo. Kahit paanong hampas ng gawin. Di ba hinahampas yan? Ang kalabaw, dito sa atin nasanay kasi tayo na iisa lang ang nag-aararo. Isang baka o isang kalabaw at isang mag-araro. Nakakabit dun sa isang kalabaw. Hinahampas yan. Iyo, may tik-tik-tik. Tik-tik-tik-tik-tik. Yan. May mga ganun pa yon. Aba, yung kalabaw ay pagod na, hahampasin pa eh. Ay ngayon, kahit anong hampas mo dyan doon sa malaki, hindi talaga magpapanabay kasi mabagal yung isa at mahina yung isa. At hindi naman talaga pang-araro ang donkey. Pwede siguro magkadalawang donkey. Dalawang ass, at least tuwid dyan. Kasi pantay sila. Basta ang principle, ang philosophy, dapat equally yoked. Kagaya ng mataas ang isang, mababa yung isa. Ano magiging itsura ng araro niyan? Patabi-tabingi ang araro niyan. Nagets nyo? Walang magandang pangyayarihan ang nag-aararo na unequally yoked. Yun ang pinagmulan. Yan ang pinaghugutan ni Pablo. Kaya sabi niya, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Kasi ikaw at ang unbeliever ay unequal. Kaya hindi dapat kayo nagsasama sa isang yoke. Ano ba yung yoke? Ang marriage is a yoke. Di ba pag kayo'y kinakasal, merong ilalagay sa likod, belo. Merong ring na dalawa, ang tawag doon sa ring, cord. Sinisilo kayo kasi kayo'y pinag-iisa. Yung yoke na yan ay sumisimbolo sa binding ninyong dalawa. Marriage, kontrata, o kung ano man na nagbabind sa inyong dalawa. Yun ay yoke. Ngayon, kung kayo ay unbeliever, ang isa, at ang isa ay believer, at kayo ay nagpatali o nagpayantok, hindi yun tama. At alam niyo kung bakit? Hindi tama? Alam niyo na mangyayari, ganito mangyayari sa inyo.
Hindi iisa ang inyong pupuntahan. Magkaiba kayo ng gusto. Pakita mo yung isang next na picture, Brad. Brother Renin, yung next na picture. Yan. Pinagtuwang mo ang donkey at ang ox. Ay nagbabangayan. Ay ako'y pagod na eh. Ay aararo pa tayo eh. Ay ako'y pagod na eh. Sama ang tingin ng donkey. Masama lalo ang tingin ng ox. Kasi hindi sila magkaparehas ng gusto. Sila ay magkaiba ng layunin sa buhay. Sila ay magkaiba ng pinupuntriya sa buhay. Kaya hindi talaga dapat nagsasama sa isang yoke ang unequal. Nagigets nyo ba mga kabataan? Kaya hindi ito pagbabawal na wala lang. Ito'y may prinsipyo sa buhay na dapat ninyo natutunan. Anong bawal-bawal? Kadaming bawal naman sa baptize. Kadami naman bawal sa disable. Yan ang dahilan kung bakit ito'y pinagbabawal. Hindi naman yan basta napag-isipan lang. Hindi naman yan dahil killjoy si pastor. Hindi naman dahil killjoy tayo mga baptist. Hindi. Biblical principle po ang pinag-uusapan. Unequally yoke ay hindi maganda. Una, hindi yan maganda sa pagsasama. Actually, ito po ay not only for marriage, even for business. Kung ikaw ay magkakameron ng partner sa business, as much as possible, parehas kayong mananampalataya. Mahirap magkasama sa isang business, ang isang mananampalataya, hindi mananampalataya, magkasosyo? Mahirap yan. Kunyari, ang business niya ay tindahan. Ang isa'y believer, ang isa'y hindi. Ang isa gusto magtinda ng sigarilyo at alak. Ay, ikaw? Ay, teka muna. Ay, against sa akin eh. Ay, sige. Kung lalakas ang kita eh. Oh, sino nadadaig? Nadadaig yung mananampalataya. Kasi may kikita ng malaki pala eh. Sige, tindahan naman tayo sadya eh. Kaya sinabing tindahan. Ay di ayos lang siguro naman yun. Di ka? Kaya hindi lang ito sa pag-aasawa. Kahit sa business partnership, dapat, ako naniniwala dito, sino ba ang mga businessman natin dito? Mas maganda, at ito mas ideal, kung kayo ay magpa-partnership sa negosyo, mas maigi, parehas ka mananampalataya. At pag nagka-problema o nalugi, kasi ang negosyo, pwedeng tumubo, pwedeng malugi. At kapag nalulugi, diyan na magsisimula ng pag-aaway. Ngayon, kung parehas kayong Kristiyano, malawak ang pangunawa natin. Malawak ang pasensya natin. Sadyang ganyan kapatid. Ay, anong gagawin natin? Sadyang ganyan. Pero kung kayo ay magkaiba, basta yung iyo ay, magkakagulo sa puhunan. Magkakagulo yan sa hatian. Magkakagulo yan. Itutuloy ba natin o hindi natin itutuloy? Magkakameron kayo ng problema. So, hindi lang ito sa pag-aasawa. Ito ay maging sa negosyo. At sa iba pang klase ng partnership, meron tayo. Kasi may kontrata sa negosyo, yun yung yoke ninyo. Yung pinirmahan ninyong kontrata, yun yung yoke ninyo. Basta nagkameron ng bind, basta nagkameron ng kontrata between you, yung kasal, may kontrata yun. Meron tayong marriage contract. Once na ikaw ay may kontrata na mahirap nang tanggihan yan kasi may mga witness. Di ba tayo sa mga kasal may witness? Ang mga ninong, sila yung co-signatories doon sa mga kontrata natin. Sila yung mga pumipirma. Sila ang mga witnesses na kayo'y nagpakasal. Sa negosyo, meron kayong kontrata, notaryado. Pinirmahan sa harap ng abogado at may mga witness na nakapirma. Kasi ganun ang kontrata. Ibig sabihin, ito ay isang pagsasama na mahirap buwagin. Kasi may kontrata na papalooban ng batas ng Diyos at batas ng gobyerno. So once na napatali ka dyan, mahirap ka nang kumawala dyan. Ngayon, naiisip nyo ba mga young people, naisip nyo ba mga married, naisip nyo ba mga YS, bakit pinagbabawal ang pakimabatok sa mga unbelievers? Dapat ngayon pa lang, nalilinawan nyo na sa inyong mga isip na hindi lang ito pagbabawal na walang dahilan. Ba't gito si pastor? Ay mga young people yun, hayaan ninyo. Mga young people, isa dyan ng mga yan ay nakakaranas ng pagiging in love. Dadaan sa dyan mga yan, huwag natin silang pigilan. Dapat nauunawaan po natin prinsipyo ang pinag-uusapan.
Hindi po ito basta bawal-bawal lang. Tapos tayo, kumukontra pa at kinukonsiti pa natin yung mga ganitong pangyayari. So, binaliwala natin ang karunungang ibinigay sa atin ng Biblia na dapat huwag unequally yoke. Lalo na kung unbeliever at believer. Hindi po ito simpleng bagay. Ito po ay dapat ninyong naiintindihan. So, bakit bawal sa GABC makipamatok? Yan ang dahilan. Walang magandang pupuntahan. That is the metaphor of the yoke na nakita natin sa Deuteronomy 22 verse 10. So sana naiintindihan po natin. Malinaw ba sa inyo yung kwento? Bakit nangyari po yan? Hindi yan basta naisip lang ni Pablo. Ano si Pablo ba? Unequally yoke? Ano yung pakipamatok? Yan yun. Yan po yung pinagmulan. Sige, proceed po tayo. So yun na metaphor. Next po natin. Sige Brad, ituloy mo na. The incompatibility of paths. Hindi compatible na mga landas. Ang unbeliever at believer ay merong landas na hindi compatible. Tama po ba? Iba ang gusto ng unbeliever, iba ang gusto ng believer. Ang believer, nakapokus yan sa Panginoon. Ang unbeliever, nakapokus yan sa sarili at kay Satanas. They are of incompatible paths. Tama ba? Paul uses contrast dito sa verse na mga susunod na mga verses natin sa verse 15, 16, and 17. Ang contrast na ipinakita niya dyan, at ito yung nabanggit ni Pastor last time. Hindi ko lang matandaan yung point ni Pastor. Ang natatandaan ko yung unang point ni Pastor, the banning of the unequally yoking. Yan ang hindi ko makalimutan dun sa kanyang point. At kasama sa point ni Pastor itong mga contrast na to. Ano yung contrast na binanggit diyan? Righteousness and lawlessness. Matuwid at sa hindi matuwid. Light, darkness. Christ, Belial o Satan. Pinakikita dito to show that spiritual companionship is impossible between believers and those who reject God. Kasi ang nature of unbelievers is to reject God. And the natures of believer ay to believe God at sumunod sa Panginoon. Ngayon, unequal ba talaga sila? Yes, they are really unequal. Why? Righteousness is very on opposite of lawlessness or unrighteousness. Unequal na. Doon pa lang unequal na yun eh. Eh yung ba ay sinabi ko lang? Hindi. Sabi ng Bible. Yan ang sabi ng verse 15. Light and darkness. Yung po ba ay equal? Light and darkness? Dilim at liwanag? Equal? Abay, kung ikaw ay nag-aaral ng English, they are synonyms. Hindi sila synonyms. They are antonyms. Sila yung opposite. Definitely, they are unequal. Yung isa positive, ang isa negative. Nagigets nyo? Di ba tayo sa quadrants? Lahat na nasa baba, negative. Lahat na nasa taas, positive. Lahat na nasa kanan, positive. Lahat na nasa kaliwa, negative. Alam nyo pa ba yun, 4 quadrants? Cartesian. Tandaan nyo ba? Yun. May mga mathematician pa dito. Meron tayong 4 quadrants. Quadrant 1. Ang X ay positive, ang Y ay positive. Tandaan nyo ba? Tandaan nyo ba? Nare-recall ng mga nag-aaral ng math. Magka-opposite ang negative at positive. Kahit sa polarity, sa electricity, sa battery, ang isa ay positive, ang isa ay negative. And they are really opposite. Ang positive narito, ang opposite side nandun ang negative. They are really opposite. Sa magnet, we have North Pole, meron South Pole. Are South and North opposite? Yeah, magka-opposite yan. Ang isa narito, ang isa narito. Opposite talaga yon. Tama? Dilim at liwanag, they are opposite. They are not equal. They are opposite. Ngayon, pwede magsama? Pwede magsama? Darkness and light? Pwede magsama? Si Christ at saka si Satanas? Are they equal? They are not equal. They are opposite. Ganyan ang mangyayari sa Kristiyano at sa hindi Kristiyano na nagsama. Pinagsama mo ang incompatible. Sa kuryente, kapag ang 220 volts
Kunyari, ang isang item, isang appliance ay 110 lang. Isinaksak mo siya 220, sabog. Sabog yun, sira agad, kahit bagong bili, kahit pa yan 100,000 ang halaga, sinaksak mo sa 220, yung ang kaya lang naman niya is 110. Sabog yan. Why? They are not compatible. Ngayon, pinagsama mo ang positive at negative, sasabog yan. Di ba kaya may kidlat? Kaya may kidlat. Kasi naglalapat ang positive at saka negative. Kaya nagkokos ng kidlat. Kaya nag-spark. Sasabog talaga pag incompatible. Sasabog pag nagsama ang believer at unbeliever. Sasabog at sasabog yan. Huwag mo nang intayin sumabog yan. Kaya huwag ka na matigas ang ulo. Pwede yan. Hindi pwede. Huwag ka na matigas ang ulo. Maniwala ka sa karunungang itinuturo sa atin ng Biblia. Maniwala tayo sa Panginoon. Hindi ito pagkontra lang sa gusto mo para maging kakontrabida mo sa iyong buhay si pastor. Ba't si pastor? Napakapakailamero. Ang nanay ko na may payag na eh. Si pastor na lang ang hindi eh. O yung mga kaibigan ko naman eh. Ako naman eh supported eh. Ang nanay ko supported eh. Mga kapatid ko supported. Si pastor na lang ang ayaw eh. Why? Kasi naiintindihan ni pastor ito. At dapat naiintindihan natin ito. Na ang hindi equal ay hindi dapat nagsasama. Oo. Opo, ay dapat malinaw sa atin yan. Bakit bawal makipamatok sa hindi mananampalataya sa JABC? Malinaw ang dahilan. They are incompatible. Hindi dapat nagsasama sa kasal. Kasi yun ang yoke ninyo eh. Nagigets nyo? Oh, hindi ito basta bawal lang. Baka akala natin eh, bawal-bawal lang. Tingnan natin yung verse. Sige, ito yung narrative natin ni Paul, pero ito yung mismong verse. Be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Next verse. And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? So, and what agreement had the temple of God with the idols? O, grabe, biro nyo yun. Ang Panginoon at ang mga Diyos-Diyosan, paano sila mag-agree sa isa't isa? Paano sila magsasaba yung isa peke, yung isa tunay? Adi kayo tayo may batas, bawal ang pamimeke. Pero tayo naman, binibili natin mga peke lagi. Adi ka, mahal yung original. Ito mo, on-cloud shoes. Ang dami, bisikat na sikat ito sa Facebook. Itong si Boss G. Kilala niyo ba si Boss G? Yun yung vlogger na isa na siya nagbebenta ng mga on-cloud shoes. Ang mga presyo ay 1,999 lang. Ang gaganda naman nga na itsura eh. Talagang yung original lang. Alam niyo ba yung on-cloud na shoes? Yung ang ganda, ang tunay na presyohan po niyan ay mamahalin talaga yan. May presyo na 50 mil ang isa na pares. Kung gusto niyo bumili ng original niyan, bumili ka dun sa forma.ph. Doon bumibili yung mga artista. Kasi yun ang original na brand. Yun ang original na distributor ng sapatos na yon. Ako natetempt, gusto ko ay bumili. Kaganda nga naman eh. Mami, ito mo, 199 na lang eh. Hindi naman halata yung pagsuot na. Peki yung isa. Idols at saka ang Panginoon. Diyos-Diyosan at Diyos. Magkalayo yun. Pag pinaghalo mo yun, hindi mo yung pwedeng paghaluin, magagalit sa iyo. Mahuhuli ka, makukulong ka. Anti-piracy. Mahuhuli ka, namimirata ka eh. Tama ka? So, unequally yoking. Hindi yun maganda. Kahit saang bagay, hindi po yan maganda. Okay po? So una, the metaphor of the yoke. Pangalawa, the incompatibility of the paths. Kahit yung dalawa, yung donkey at saka ox. Pag lumakad, magkaiba ang lakad nun eh. Hindi ka? Yung isa pakinding-kinding, yung isa ay bruskong-brusko. At yung donkey pakinding-kinding, ay yung isa ay bruskong-brusko eh. Ay kita mo yung dalawa nagbababag eh. Ay tamad yung isa ay masipag na sipag. Walang, kita ninyo,
Kunyari, nandyan na, meron naman din talaga na mag-asawa na sila bago naligtas. At syempre, yung isa, kunyari, dalawa kayo. Like for example, kay Tita Chari. Si Tita Chari, nung naligtas si Tita Chari, syempre, mag-asawa na sila na Tito Bert. Syempre, ngayon, si Tita Chari, believer na siya. Yung asawa niya, unbeliever. Oh. Pero, ibang usapan yun kasi doon pa naman sila equally yoked before. Kasi nung nag-asawa naman sila, parehas naman sila eh. Doon sa side na yon, pagpalagay, parehas silang unbeliever before, okay lang yun. Kasi isang linya nila eh. Isang gustuhin nila eh. Isang direction nila eh. Okay lang yun. Pero nung ngayon, ang hirap ngayon, naligtas siya. At nabaptize pa. O, kita mo, nasa si Tita Chari ngayon? Nasa simbahan. Nasaan ang asawa niya ngayon? O, doon pa lang, ibang path. Ang gusto nung isa, sa bahay lang. Ang gusto nung isa, paglinggo, pagsimba. Kita nyo? Kasi magkaiba sila ng gusto. O kayo mga young people, anong gugustuhin nyo? Ganon? Magkahiwalay kayo? Paglinggo, ang isa nasa bahay, nasa sabungan ng isa, ikaw ay nasa simbahan? Yun ba ang gusto ninyo? Ay, teka mo, parang mas maganda, paras na lang kami sa sabungan. Oh, pwedeng mangyari yun. Ibig sabihin, nadala ka. Ikaw ang nadala ngayon. Yun ba ang gusto nyo mangyari, mga kabataan? Mga wayes? Oh, unequally yoking, hindi maganda. Tingnan ninyo, yung mga nagkamali na, may mga umaamin naman sa atin, mga nagkakamali talaga eh. May mga pumupunta pa nga dito sa unahan, nagkakamali sila eh. Masdan din natin ang mga buhay. Kasi nga sabi ko nga, wala itong patama. Ito ay pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. So kung ikaw ay nagkamali, pagsisihan mo yun. Masdan natin sila. Ang isa'y narito, ang isa'y wala. Nag-gets nyo? Hindi pa kasal. Hindi pa kasal. Ang isa'y narito, ang isa'y wala. Doon pa lang, ay magkaiba na. Hiwalay na yun. Hindi na iisa ang kanilang pinupuntahan, sila hindi pa kasal. Pero sila may bind na din. Dahil sila nag-I love you-han na. Kasi sa atin tayo, kultura nating mga Pilipino, kultura dito sa mundo, kapag kayo ay naging girlfriend na o boyfriend na, meron ng commitment sa inyo. Nag-commit na kayo sa isa't isa eh. Nag-I love you-han na kayo eh. Di ka? O ngayon, ang isa'y wala dito, ang isa'y narito. Ngayon ang isa hinihila na din kasi mas maganda dito. Ba't kayo, korning naman diyan sa simbahan niya, ibigay tayo ba dyan? Dun, alis na tayo dyan. Magsini na lang tayo, o tayo ay mag-SM na lamang, o tayo mamasyalan, mag-beach na lamang. Pwedeng ganyan na mangyari. Kasi magkaiba kayo ng path. Magkaiba kayo ng gusto sa buhay. Ay ngayon, kung paras kayo mananampalataya, o kahit may kaunting differences, narito pa rin kayo sa simbahan. Tama ba? O at least, nagsisikap kayo pareha sa Panginoon. Wala namang perfect na samahan eh. Meron bang perfect na mag-asawa? Wala. Gumaling na, sabi ni Brother Rewell. Totoo naman wala eh. Pero kung kayo'y parehas mananampalataya, nagsisikap kayo sa Panginoon. Nagsisikap kayo sa Panginoon. Kaya wag nyo nang naisin na magkameron kayo ng bind sa inyong unequally na level ninyo. Kung siya ay unbeliever, hindi naman ang ibig sabihin po nito ay i-isolate natin ang ating mga sarili sa unbelievers. Ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan ay yung bind ninyo. Yung pagkakameron ng something commitment sa inyong dalawa. Yung pakikipagkaibigan, ibang usapan ng friendship. Marami akong kaibigang unbeliever. Pero hindi ako lahat committed sa kanila. Wala akong kontrata sa kanila. Wala akong relasyon sa kanila. Kaibigan, yun lang. Yun. Ayos na sana, Pastor eh. Kung magay ako yung fulfilled na eh. Dapat ay maingat tayo sa commitment natin. Ang friendship ay iba sa commitment. Sa girlfriend, boyfriend, magjowa,
Magsyuta. O kung ano man yung tawag ninyo. Ano, yung mga magsyusyuta, akala mo naman merong brand ng damit na syuta, di ka? May nakikita ko, kaganda ng damit na yung syuta. Talaga, suwitan-suwitan Ayun ko naman syuta. Kaya huwag kayo magsyusyuta ng unbeliever. Kung may nanliligaw sa iyong unbeliever, siguro humahanga lang yun sa iyo. Dahil maganda ka, mabait ka, magalang ka, natural lang naman yun, hahangaan talaga kayo. Tunay yun, lalo sa mga babae. Matutuwa mo ngayon, mahinhin ka. Ang kagalang-galang kang tingnan. Sadya naman ganyan, di ka? At marami talaga possible manliligaw sa inyo. Pogi naman ito. At maraming mga pogi din lalo't maganda ka. Malamang may pogi talagang lalapit din sa iyo. Ay, ganoon pa naman tayo kaliking-kaliki kapag pogi na. Kahit unbeliever. Ay sa poging arit sa yaman na ay parang ako'y tiba-tiba din unequally yoking. unequally yoke. Walang yoke-yoke. Pagka ganyan ay yup-yup. Ay magpigil. Akayin sa Panginoon sila. Maging kaibigan kanila at akayin mo sila sa Panginoon. Pero hindi para i-entertain mo siya as manliligaw. At ikaw naman, na lalaki, na nakakaisip manligaw sa mga magagandang babae na unbeliever. Hindi yun dapat din. Tandaan mo itong prinsipyong ito, magkaiba kayo ng path. Ikaw ay Kristiyano, siya ay hindi Kristiyano. Ikaw ay kay Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Ikaw ay nasa Diyos, siya ay nasa Diyos-Diyosan. Yun ay magkaiba. They are incompatible. So malinaw, pwedeng tapusin na natin ito actually kasi tingin ko naiintindihan nyo na Bakit bawal makipamatok ang mga mananampalataya sa di mananampalataya dito sa GABC? Yun. Sige, next. Pangatlo. Meron pa kasi yun. A call to separation. Pag sinabing unequally yoked, be ye not unequally yoked, ito ay a call to separation. Dapat tayo ay separated from the world. This is not a call to isolate from non-believers, but to avoid binding. Yung sinasabi ko sa inyo. Yung pakikipagrelasyon, yung pakikisalamuha sa kanila, okay lang yon. Yung pag-witness mo sa kanila, okay lang yon. Yung pakikimingle mo sa kanila, okay lang yon. But avoid binding. Pag sinabing binding, relationship na yan. Intimate relationship. Kontrata ng kasal, o yung pagsagot mo ng oo sa kanya, na hindi kita sinasagot, oo. At least na pa oo. Ako'y nakapanood ng ganyan. May diskarte ito. Kailan niya ba si Long Mejia? Napakahusay naman ligaw niya si Long Mejia. Mahusay dumiskarte. Napanood ko siya nag-guest dati sa Minute to Win It kay Luis Manzano. May magandang babae dong guest din. Parang question ng competition ng panliligaw. Ay yung isa gumawa ng kanya. Para may kanya-kanya mga ang tawag punchline. Punchline nga ang tawag. Punchline nga ang tawag. Hindi punchline ang tawag Pick up line. May mga pick up line yung iba. Ang kailong iba. Meron siyang isinulat sa papel. Secret sa papel. Tapos pinabasa niyo dun sa babae. Sabi dun sa babae, pakibasa mo nga nito. Ang nakasulat ay I love you. I love you. I love you too. Sabi ni Long. Sila ay nagkaigin na lang sa ganun. Okay, napasagot na. Ang sumagot pa ngayon ay si Long. Ang sabi ni Long, pakibasa mo. Hindi ko mabasa. Malabo. May salamin pa. Pakibasa mo, hindi ko mabasa. Ano ka nakasulat? I love you. I love you too. Sabi nila. Sabi ni Long. Yung pala ang diskarte ni Long. Huwag niyong gagayahin yung diskarte na yon. Huwag niyong gagayahin. Hindi maganda yung diskarte na yon. An equal alliance that hinders spiritual growth and moral purity. Unequal alliances that hinder spiritual growth and moral purity. Imagine niyo, siya ba ay may pagnanasa sa spiritual growth? Yung unbeliever? Wala nga siyang pananampalataya Anong spiritual growth ang makukuha mo sa kanya? Pagbagsak ang makukuha mo sa kanya. Mabait lang daw, sabi ni Pastor. Gwapo? Yung parang ako yan. Pag tinatanong kung gwapo, hindi makasagot ang asawa. Mabait daw. May alam. Pero hindi masabi yung gwapo.
Dati yung mga bata pang anak ko, nabubola ko pa, magandang lalaki daw si daddy. Nung nagkamuwang na, hindi na. Hindi ko na sila hindi ko na mabola. So yun po, kung bakit hindi dapat nakikipamatok, kasi ito yung a call for separation. Una, hindi ka i-encourage ng unbeliever na ikaw ay magkameron ng spiritual growth. Tama ba, Tunet? Tunet, may naliligaw na ba sa iyo? Stop it. Intayin mo may ipabasa sa iyo. Gender, ha? Ano gender? Huwag kang magpapabasa ng kung ano-ano, ha? Baka yun na yung gawin mong diskarte. Parang kalabo na. Dahil si gender maliit ang mata. Hindi ko mabasa. Nasa nakasulat pala, I love you. Yan. So, ang mga unbeliever, kung magkakaroon ka ng katuwang na unbeliever, never na siya'y magiging cause para sa iyong spiritual growth. Tandaan mo yan. Opo, spiritual failure ang may dudulot sa iyo ng unbeliever mong partner. Opo, ngayon pa lang pangitan na yan eh. Di ba doon sa may mga asawa ngayon na unbeliever? Alam nyo na. Ayun nga lagi ang prayer ninyo eh. Hanggang ngayon ang prayer mo ay unsaved loved one at yun ay ang asawa mo. Tama ga? Oh. Di ka sarap na magkasama kayo lagi papunta sa simbahan? Di ka sarap na kayo magkasamang nananalangin? Di ka sarap na kayo nagpapayo sa inyong mga anak? Abay, magbasa kayo ng Bible, mga anak. Oh, mag-ama at mag-asawa nagpapayo. Di ka? Pagka kayong dalawa ay parehas nagbabasa ng Bible, abi, madaling payuhan mo yung mga anak. Pagka ang isa'y lasenggo, ang inay naman nagbabasa ng Bible, magbasa kayo ng Bible, gumayo ko sa inyong ama. May naglalasing naman yung ama. Paano? Parang hindi kayo magkakasundo eh. Allah, hayaan magpa-Bible ka. Hayaan mo yung anak mo mag-inom din. Ba't gagaya mo sa iyo? Yan ang mangyayari. Kontrahan. Kasi nga, unequal kayo eh. Magkaiba kayo ng gusto sa buhay. Magkaiba kayo ng palatuntunan sa buhay. Ang isa'y makadiyos, ang isa'y hindi makadiyos. Oh. Anong pagkakasundo? Hanggang sa kayo mag-aaway ng inyong anak, pamimiliin nyo. Saan yung gusto sumama? Sa mami o sa daddy? Mamili kayo. Ayun na. Hanggang sa nahihirapan na din ng mga anak. Oh, mahirapan ng mga anak. Alam nyo ba, yung mga magulang naghihiwalay, sino bang nahihirapan? Diging mga anak. Kaya dun sa nagpo-propose ng divorce, sino ang mahirapan doon? Diging mga anak. Hindi nila naiintindihan. Akala, sila, okay, madali. Okay, ayaw ko na. Pagod na ako sa iyo, ayaw ko na. Ay, paano yung mga anak mo? Ay, dala niya ang apelido ninyo. Dala niya ang pangalan nyo. Siya magsasuffer. Akala lang natin ay hindi basta itong pakikipamatok na ito. Kaya hindi maganda yung pakikipamatok. Nagigets nyo? Una, ikaw ay ox, ang isa'y ass. Puwit, ang isa. A call to separation. Next slide nga, Brad. Actually, yan po kakaunti naman. At alas 5 na. Ano ba hanggang oras ba tayo? 5:30 naman tayo sa dyan. No? Maaga pa pala. Sabi ng 1 Corinthians 5:9-10, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Huwag kayong makisama sa mga fornicators. Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs out of the world. Nakakalito yung English na yun. I must, tapos may needs, parang illegal sa atin yung sa English grammar, no? May must, tapos may S yung kasunod na verb. Di ba pag tayo must, dapat walang S ang kasunod na verb. Must need. Ayun eh, must na S ang kasunod. Ako nakakalito. Naghahalo ang grammar. Kasi sinaunang English. Yun ay sinaunang English. Bawal makisama ang maayos sa hindi maayos. Mananamba ng Diyos sa mga sumasamba sa tunay na Diyos. Ay dapat tayo hiwalay dyan. This is a call for separation. Unequally yoking means a call for separation. Dapat hindi magkasawang anak ng Diyos at ang anak ni Satanas sa isang bahay. Aba, ayun sabi ni Pastor Abay, magbilas
Di pala, ano tawag doon? Magbalae. Magbalae ang Panginoon at saka si Satanas. Ang naman nag-asawa ay anak ni Satanas at anak ng Diyos. Nung nagpangasal, ay di magbalae ang Diyos at saka si Satanas. Ay, balae! Tayo pala na may magbalae eh. Hindi kayo magbalae ngayon? Yun, ganyan yun. Anak ni Satanas at anak ng Diyos nag-asawa, ay di magbalae ngayon si Satanas at ang Panginoon. Which is, hindi pwedeng nangyayari. At hindi dapat nangyayari. They are unequal. Nag-gets nyo? Aba, saan ka nakakita ng gayon? Pero tunay yun. At nangyayari sa tunay na buhay. Akala naman natin, landi-landi lang. Yun naman makakaraos din. Banda-banda rin na kayo matatanggap na din. Banda-banda rin yan ay ayos na din ang aming buhay. Nakakalimutan na rin yan ng mga tao. Makakalimutan na rin yan ng mga kapatiran. Oo, makakalimutan talaga. Mababait tayo Sadya naman. Di kahit naman yung mga nagkasala natin kapatid lumapit at bumalik, di ka open arms tayo sila iaakapin at sila i-welcome. Kasi yan part natin yan Mapagmahal tayo sa mga kapatid. Pero sa Diyos, iba ang dating nun. May pinagkasalahan kang Diyos. At hindi biro yung pagkakasala mo. Ipinagbalain mo siya kay Satanas. Akay naman yan, anak. Grabe ka naman. Pinagbalain mo ko kay Taning. Mahirap yun. So sana naiintindihan po natin. So naunawaan natin kanina, the metaphor of the yoke. So alam na natin ang issue. Saan nagmula? Anong pinaghugutan ni Pablo? Deuteronomy. Bawal pagsamahin ang ox at ang donkey sa pag-aararo. Kasi ang lakad nila ay magkaiba. Ang lakas nila ay magkaiba. Hindi makakabuo ng magandang inararo. Tama? Hindi makakabuo ng magandang taniman. Pangalawa, they are incompatible. The incompatibility of paths. Then ang pangatlo, this is a call to separation. Pangapat, the promise of relationship with God po yan. Tingnan natin yung, actually sa verse 17 po yan, God promises to be a father to those who come out from them and be separate, emphasizing our identity as the temple of the living God. Tingnan natin yung verse 17. Yan ang sabi ng verse 17. Wherefore, di ba, ang binasa natin ay 6:14. Then, yung mga contrast na binanggit niya sa 14, 15, 16, yung mga liwanag at dilim, si Kristo at si Belial, unrighteousness at saka righteous. Sa 17, ito sabi niya, wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Kapag tayo separated from the world, from unbelievers, there is a promise that He will be your Father. Meron kang isang magandang relasyon sa ating Ama. Ngayon, sinuway mo siya, nakipamato ka, nakisama ka sa unbeliever, nagpabind kayo, nagpakasal kayo, hindi siya masaya. Hindi maganda ang relasyon mo sa Kanya. Kasi may break sa inyong dalawa. Hindi mo siya sinunod Ang bili niya ay huwag kang makipamatok. Hindi mananampalataya, pero sinuway mo siya. Wala kang magandang relasyon sa Kanya. Pero kung sinunod mo siya, separated ka sa kanila, ang pangako ng Panginoon, siya ay magiging mabuting ama sa iyo. What a promise of relationship between you and God. Kapag nagawa mo yun. Wow, ibig sabihin, hanggang sa pag-aasawa, ay sinunod mo siya. Kasi tayo, nung tayo pinanganak, nung tayo naging bata, nung tayo nag-aral, nasa Panginoon tayo. Nakapagtapos tayo ng pag-aaral, sinusunod natin ang Panginoon. Pero nabigo tayo nung tayo nag-asawa na. Yes, maganda ang natutunan mo sa simbahan. Marami nangyayaring ganyan. Witness tayo sa mga young people na ang gagaling nung narito pa ng young people, nung naging YS na nag-iiba na, nung nagkatrabaho nag-iiba na. Nagigets nyo? Nangyayari.
Pumapatol na sa unbeliever. Yun ang sinasabi ko. Hindi umabot ang pagsunod mo sa Panginoon sa iyong pag-aasawa. Magaling ka lang nung young people ka, magaling ka lang nung nag-aaral ka, magaling pa lang nung nagka-college ka, pero pagdating sa pag-aasawa ay kabiguan. Binigo mo ang Panginoon sa iyong pag-aasawa. Na dapat sana ay hindi. Na dapat sana kung simulan mo ikaw ay magaling na Kristiyano o na sumusunod ka sa Panginoong Kristiyano, dapat hanggang dulo. At yun ang masarap na relasyon sa Ama. Tama ba? Hindi yung, tayo pala hanggang pagpasok ka lang pala. Pag ikaw naman pala napapasa ko na sa board, ikaw naman pala pag napag-graduate ko na, ako naman pala eventually iwanan mo din. Ako pala naman ipagpapalit mo lang din dyan sa mga unbeliever. Tama mo ba? Ganun mo itinapon ang matagal mong ipinagsunod sa Panginoon. Diba? Ang active mong young people. Ang active mo sa Panginoon, active ka sa mga gawain, kasama ka sa mga soul winning, kasama ka sa mga nag-OJT. Kasarap tingnan mga young people, nag-OJT, soul winning. Huwag mo sayangin yun. Yung pala na may sasablay ka lang din sa pagbo-boyfriend. Sasablay ka lang din sa pag-girlfriend. Papahiyain mo lang ang Panginoon sa pag-aasawa mo. Itutuwang mo po siya kay Satanas. Kaya wala doon ang pangako ng magandang relasyon sa iyo ng Panginoon. May sumpa yun. Ang pagsasama na yan ay may sumpa. Kasi unbeliever yun eh. Yung pagsunod pa lang na huwag kang makipamato sa kanila, sinuway mo na. Alam naman natin na bawat pagsuway sa Panginoon ay may karampatang parusa. May mga consequences po yan. Tama ba ba? May consequence. Pwedeng sa anak mo, pwedeng sa asawa mo mismo, o sa simbahan, pwede, mangyari po yun. Kaya mga kaibigan, mga young people lalo na, bakit bawal sa God is Able Baptist Church ang pakipamatok sa mga unbeliever? Dapat alam na natin ang dahilan. Una, alam na natin yung metaphor ng yoke. Pangalawa, alam natin na you're incompatible. Paths. This is a call for separation. At alam natin na kapag sinunod natin na tayo separate sa kanila, there is a promise of a good relationship with the Father and us. Sana'y ating pong tandaan. Next nga po, Brad. May ilang mga supporting verses po dyan na aking ibinigay sa Deuteronomy 7:3 and 4. This is a warning, warns against intermarriage with nations that would turn hearts away from God. So may mga ganong verses po tayo sa Deuteronomy. So alam natin yung pakikisama sa kanila ay magdadala lang sa iyo palayo sa Panginoon. Tunay naman yun. Pag nakipag-asawa ka sa hindi mananampalataya, dadalhin ka niyang palayo sa Panginoon kaysa sa palapit sa Panginoon. Ikaw ang pipilit magdala sa kanya palapit sa Panginoon, pero never kang aakayin niyang palapit sa Panginoon. Masaya pa yan pag lumayo ka sa Panginoon. Yung kung ino-offering mo sa simbahan, ay pinagpapagawa na lang natin ng kasilyas. Hindi tayo may natataihan. Alam niyo yung kasilyas? Sa mga nakakaalam ng kasilyas. Kung yung iniipon mo, ipambili na lang natin ng pampagawa ng kusina, ay di gaganda ang ating kusina. Itatiles mo na, i-first fruit mo pa. Doon pala, magkakontra na kayo eh. Tama ka? Ay samantalang pag kayo Kristiyan, sige, ayos yan. Maganda ko, i-offering ka natin, sige, ayos yan. O, yun ang masarap. Yung pag meron daw anniversary, may commitment, may ambagan. Ay siya, sige, tayo hindi susuporta dyan, gawain natin yan, yun. Ganun ang usapang mga Kristiyano. Pero pag unbeliever ang asawa mo, kay pinipirahan na ng pastor eh. Kay pinipirahan ng pastor. Ako yung nagpapakahirap magtrabaho, ibibigay mo lang dyan sa simbahan ninyo. Yun ang magyayari. Hihilahin kanya palayo sa Panginoon kaysa sa palapit sa Panginoon. Tama po ba? Yan ang consequence ng unequally yoking. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, huwag kang padaya. Evil company corrupts good habits. Yan ay kay Satanas yan eh. Kukurapin niya ng iyong isip. Dadayain ka niyan. Kukumbinsin ka niyan sa mali hanggang sa mapalayo ka na sa Panginoon. Maniwala kayo. Kahit pa yan ay babae at ikaw ay lalaki, ay naku po ako nakakapanood ng mga AI lang naman, yung mga AI, sa YouTube madaming ganun. Yung mga bata ni-interview, baby pa naka-diaper, na-interview, fluent sa English.
Pinile-lecturean yung tatay niya, sabi, English, ayoko lang English, hindi ako magaling mag-English eh. Daddy, pag kinakausap pa ni mami, don't talk back. Sinasabi ng bata, paano kung tama naman ako, sabi ng daddy, for peace. Sabi ng bata, for peace. Kasi para sa kapayapaan, huwag ka nang sumagot. Pag si mami nagsasalita, don't talk back. Even though I am correct, for peace. sabi nung baby, mga AI yun, ako natatawa. Ang dami kong napapanood ng mga ganun, ako tuwan-tuwa. Who is the boss of the house? Mami. Lagi puro tungkol sa mami ang kanilang mga ano. Manood kayo ng mga gayon. Masusura kayo. Amos 3:3. Can two walk together unless they are agreed? Tama naman. Hindi yan magsasama unless hindi nagkasundo. Yung paglalakad na magkasama unless hindi sila nagkasundo. Hindi magkakasundo. Pag ang gusto ng isa'y pasimbahan, ang isang gusto'y pasabungan, paano magkakasundo yan? Tama? Ang gusto ng isa'y barikan o tungitan, ang gusto ng isa'y pasimbahan. Magkaiba yan ang gusto. Tama ka? Ang isang gusto'y pa-SM o pa-outing, ikaw naman ang gusto may pasimbahan. Hindi kayo mag-agree, sigurado na. 1 Corinthians 7:39 suggests that a widow is free for marry, but only in the Lord. Yung mga balo, kayo naman pinapayagang mag-asawa uli, pero sa Kristiyano din. Baka naman nakita may magwiwiting diyan. Hindi yon. Although pugi-pugi din, hindi yon. Kung Kristiyano yun, okay. Kaso hindi, hindi are. Doon na lang sa magkukutsinta. Ephesians 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. So sana po, yun po ay maraming mga verses na nagsasabi na hindi talaga dapat nagsasama ang unbeliever at unbeliever. Not only for marriage, but for business also. Nabanggit natin yan kanina. Next, anong sunod natin? Application. Yun. Parang tapos na agad tayo. Okay ba? May natutunan ba kayo? Bayo, okay, mabilis lamang. Pagka gayan, kahit sa aming Bible study, napakabilis ko. Babasahin ko lang yung verse. This message challenges believers to ensure their close relationship, marriage, partnerships are with those who share the same commitment to Christ, preventing a situation where spiritual conviction is sacrificed for worldly convenience. Sana ganun ang maging application natin. Huwag nating hahayaan ko ba na sayangin ko lang itong pinagsikapan ko sa Panginoon? Itatapon ko lang ng basta-basta dahil sa pag-ibig? Tatapon ko na lang basta-basta dahil sa pag-aasawa? Nang tagal-tagal mong, kakatuwa. Tandang-tanda ko nung nahingi ka ng prayer, talagang banal na banal eh. Talagang active na active eh. Bakit ito nung maligawan ng unbeliever? Bigay agad. Sinayang mo. Ikaw pa naman itinitingala ng mga mas bata sa iyo. Nagtuturo ka sa toddler. Nagtuturo ka sa graders. Tapos yung pala nakupo naman, yung teacher namin. Siya pala naman pala ang babagsak sa gayon. Hindi ka? Kita niyo yung impact? Opo, may impact yun sa mga kabataan. May impact yan sa ating mga kapwa members. Hindi maganda. Ngayon, may panahon ka pa. Narinig mo to eh. May panahon ka pa. Wala ka pa sa sitwasyon ganyan. Gusto mo bang pumunta sa sitwasyon na ganun? Huwag mong kalimutan yung picture nung ox at nung puwet. Nung ox at nung as o ng donkey. Huwag mong kalimutan yung picture na sila ay nagkakabang ilan. Huwag mong kalimutan yung picture na yun. Tandaan mo yung picture na yun. Maalala mo, nga pala. Ito yung paalala sa atin ng Panginoon. Na hindi lang ito sa JABC bawal. Ito ay hindi maganda sa mga mananampalataya. Be ye not unequally yoked with unbelievers. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po